For today's video pala ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-makeup dito sa Pakistan. At yan nga, ang unang-una niyang ginawa ay nilagyan niya ng oil yung mukha ko. Kasi nga, dry daw yung mukha ko. Ayan. Kaya ayan, todo pahid na siya sa aking mukha. Tapos natanong niya, bakit nagkaganyan yung mukha mo? Kasi nung huli namin kita, makinis nga yung mukha ko. Sabi ko, nagka-allergy ako. Siguro ka ako nung lagi akong lumalabas, na-expose ako masyado sa alikabok, tinagyawat ako ng todo. Pero ngayon, alhamdulillah, ayan, natutuyo na siya at bakas na lang nakaraan ang nakikita nyo. Pero ganun pa man, ay tuwang-tuwa pa rin talaga sila sa akin. Ang ganda-ganda ko nga daw, lalo na daw buhok ko. Ewan ko ba, minsan nga iniisip ko, malabo kaya ang mata nila. Talagang pag pupunta ako rito, pinagtitinginan nila ako. Kasi nga, di ba, ibang lahi, ibang ilong. Tapos saksakan pa ng laki yung gilagid ko. Kaya siguro nila ako pinagtitinginan talaga. At saka syempre, siguro nga kasi smiling face ako, di ba? Kaya, ayun, natutuwa sila sa akin kasi good daw ako, good. Alam nga naman, bad, di ba? Ayan, nilalagyan niya na pala ng foundation yung mukha ko. Kwento ko sa inyo, nung una ako magpa-parlor dito. Ngayon, sanay na ako na ganyan itsura ko yan. Pero nung una ako nagpa-parlor, kasi hindi mo ako sanay magpa-parlor. Unang punta ko rito. Ade, nilagyan ako foundation. Nakapikit yan, pag-open ko ng mata ko. Puting-puti mukha ko, talagang magalpak ako ng tao. Natawa talaga ako. Natawa rin naman sila. Buti nga hindi nainis sa akin eh. Kasi di ba baka sabihin, pinagtatawa ng kay makeup nila. Pero talaga natawa ako. Akala mo talaga akong multo. Alam mo yun sa palabas ni Chris Aquino, yung Litos Fit ba yun? Basta yung tumutunog yung paa pag naglalakad, yung palabas ni Chris Aquino na nakakatakot. O ganun ang itsura ko. Kaya aki tuwan-tuwa dyan. At kung makakapalan pala kayo sa makeup ko na ang kapal-kapal ng foundation, ay wag kayo mag-alala. Mas makapal ang foundation ng ikakasal dyan. Pag minake-upan nila dito ikakasal, ako 2 oras yata minay-makeupan. Talagang sobrang daming patong ang ginagawa sa mukha. Talagang hindi mo na makikilala yung bride. Kagabi nga sabi ko kay Adil, ay ang ganda-ganda ng bride. Sabi ko kay Adil, naku mama, sabi niya sa parlor lang yun. Sabi niya dahil lang sa salon yun. Sabi niya sa akin, tingnan mo nga ikaw, sabi sa akin, aba hindi halimbawa pa ako. Tingnan mo nga itsura mo, ang laki ng ginanda mo, sabi sa akin. Naku, tawa naman ako ng tawa. Natakpan nga kasi mga tigidig ko sa mukha, di ba? Kaya totoo rin naman sinasabi niya na talagang malaki ang ginanda ko kasi nga yung mga tigidig ko sa mukha ay natakpan. At baka may magsabi pala na baka magalit itong nagme-makeup sa akin kasi isinama ko sa video, ay wag po kayo mag-alala. Tinanong ko naman siya, sabi ko sa kanya, makikita ka sa video, lalagyan na lang kita sticker sa mukha para hindi ka makita. Tapos sabi niya sa akin, ay hindi, okay lang. Sabi niya, ade okay lang pala, ade ayan, isama ko siya sa video, di ba? Siya pala ay may TikTok din yan, parlor niya. Kaya siguro sanay na rin siya sa camera, ganyan. Kaya sabi niya sa akin ay okay lang daw. My daughter knows same you. Beautiful nose na. Yeah. Oh. So beautiful. Tingnan nyo naman, kamukha doon na ilong ko yung ilong ng anak niyang baby. Tawa naman ako ng tawa. Tinignan ko na may baby, ang tangos ng ilong. Naku, sabi ko sa isip-isip ko, malabo na siguro talaga ang mata ng mga ito. Sabi ko. Abi, pati yung babyng walang kamuwang-muwang nadamay sa aming usapan. Tuwan-tuwa talaga sila sa akin, sila pati mga anak niya, tuwan-tuwa sila sa akin. Kasi nga kunikwento niya rin ako sa mga anak niya na friend nga do kami. Pati sa mga customer niya, kasi madalas ako pumunta rito, di ba? Kahit na sobrang daming customer, ay as in pag nakita niya ako, talagang pasok ka, tapos paupuin niya ako, tapos kunwari, pag natapos siya sa ginagawa niya, ako na agad isusunod niya kahit na sobrang daming pila. Sasabihin niya, ako na muna. Tapos ayun, minsan nga nahihiya ako kasi diba, ang daing nakapila, buti na lang yung mga nakapila, ay tuwan-tuwa rin naman sa akin. Kaya ayun, oo daw, sige, ako na mauna. Kasi nga ibang itsura, diba, ibang lahi, kaya natutuwa rin sila. Yun nga anak niya, sabi ng anak niya sa kanya, Mama, Korea ba siya? Tapos sabi ko, hindi ako Korea. Sabi ko, hindi ako Korean. From Philippines ako. Tapos ayun, hindi pa rin naman nila alam yung Philippines. Basta sabi ko yung Philippines sa kabila ng China. Sabi ko, malapit sa China, sa Malaysia, Singapore, ganyan sabi ko. Tapos okay, sasabihin lang nila. Dito nga sabi niya sa akin, sandali lang, kukunin ko lang yung cellphone ko kasi nga ilalagay niya sa tripod at ibibideo niya nga rin ako. At syempre habang hinihintay natin siya, ayan, magpa-cute-cute muna tayo. Tapos ayun nga, tuwa ako, naku, nalaglag yung cellphone, yung tripod, tumagilid kasi nga nilalagay niya. Tawa kami ng tawa talaga dyan. Dito pala sa Pakistan, pagka makapal ang makeup mo, mas makapal, mas maganda sa kanila. Pag yung simple lang, hindi sila masyado nagagandahan sa ganun. Talagang sila, putok na putok ang kailangan.
Kaya pag lalo na pag ganyang winter, hindi maghuhulas, di ba? Naku, kahit siguro mga 5 araw mong hindi tanggalin yung makeup mo, ganyan pa rin itsura. Kung hindi mo hihilamusan. Eh, sa sobrang kapal nga, hindi siya agad mawawala. Tingnan mo naman, oh, sobrang kapal. At pag ganyan nga may kasalan, nako, masaya-masaya talaga ang mga kababaihan. Kasi nga dyan sila nakakapagpakita ng aura, talagang yung mga hikaw nila sobrang lalaki. Nako, akala mo nga chandelier na sa sobrang lalaki. Tapos, yung mga makeup talagang putok na putok. Talagang karamihan sa kanila, nagpapasalon, ganyan. O kaya kahit sila lang nagme-makeup sa sarili nila, pero talagang makikita mo na ang kapal-kapal ng makeup. Pero bagay naman sa kanila, oo. Kasi siguro maliit yung mukha nila, tas di ba magaganda yung pilik mata, tapos matangos ilong. Kaya siguro bagay na bagay sa kanila. Pagka kasi sa akin, minsan may dating ako na para akong bakla talaga. Na para akong clown, ganyan. Pero sa kanila talaga, ang ganda-ganda talaga nila. Tuwan-tuwa nga ako kagabi, ang dami talagang maganda. Nagandahan talaga ako sa kanila kagabi. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa light, o light. Kung dahil ba sa ilaw, o talagang maganda sila. Ayan. Meron naman talaga kasing maganda. Meron din naman na hindi. Siyempre, depende rin talaga yan sa tumitingin, di ba? Pero para sa akin talaga kagabi, ang dami talaga nilang magaganda. At pag ganyan nga na nagpapasalon ako, tuwang-tuwa yung asawa ko, saka yung mga biyanan ko. Kasi nga, mas gusto nila na nag-aayos ka, para pag humarap ka sa ibang tao, ay maganda itsura mo, ganyan. Talagang isuot mo lahat ng alahas mo, lahat ng ginto mo, hindi pwedeng hindi mo isusuot. Kasi naalala ko nung minsan napupunta kami sa village, hindi ako nakapagsuot ng alahas. Tapos napansin nung biyanan ko na babae, wala akong alahas sa suot, na sing-sing, ganyan. Alam mo ba, hinuhubad nung biyanan ko yung sing-sing niya at pinapasuot sa akin. Sabi ko, hindi na. Talagang babalikan pa namin yung sing-sing. Kahit na medyo malayo na kami, babalik pa para lang may maisuot. Kasi ganun nga rito. Pag titingin ka kasi lalo na ibang lahi ako, diba? De syempre lahat ng mata sa akin nakatingin. Minsan mula ulo hanggang paa talagang titingnan ka. Kaya gusto nila yung presentable ka ba, yung maganda ka, ganyan. Para wala bang masabi siguro na, ay parang kawawa naman yate asawa ni Adil, ganyan. Wala man lang ginto o ba't ganyan yung suot. Ayaw nila na ganun na pag-usapan ba. Lalo na ibang lahi, diba? Kaya hanggat maaari talaga gusto nila yung ganyan na nagpapasalon ako. Eh ako naman kasi halos ayaw akong pumupunta na ganyan. Marami lang kasi kung tigidig ngayon. Kaya sabi ko ay magpaano nga ako para matakpan yung tigidig ko. At saka syempre para may maibideo ba ako, may maipakita sa inyo. Sa Miyerkules pala mga kapanay, meron ulit kasalan. Iniisip ko kung magpapasalon pa ba ako o hindi na. Kaya ang naisip ko na lang ay kayo na lang mag-decide. Sige, comment down below kung ako yung magpapasalon ba o hindi na. Sa Webis pala ay flight na namin papuntang Dubai at sayang nga kasi sa Sunday sana ay meron ulit kasalan. Ay sunod-sunod na ang kasalan ngayon. Pagka ganito talagang winter ay sunod-sunod ang kasalan dito sa Pakistan. Talagang hindi ka mabakante. Talagang pagkaganyan din na laging kasalan ay syempre magastos rin. Tapos kwento ko sa inyo, ako'y tuwan-tuwa. Nakakita ko ng pogi kagabi. O ayan na naman ha, hindi ako nakakita ng pogi dahil ako'y kumikrengkeng. Kayo talaga syempre may mata tayo, di ba? Napapatingin tayo. Ayan. Syempre pag naay pogi, o ganun lang yun, pogi lang pero hindi naman para kumirengkeng, ganyan. At saka kwento ko rin to sa asawa ko, tuwa nga ako, sabi ko, Papa nakakita ako ng pogi kagabi sa kasalan. Eh nung pala pinsan ng asawa ko. Kasi nga, 2 beses ko siya nakitang bumalik. Eh, hindi ko alam kung ilang beses na siya bumalik, diba? O basta 2 beses ko nakita, ay, pogi ka ako. Sa isip-isip ko lang. Tapos nakita ko pamaya-maya, kasamahan na yung mga pinsan ni Adil na 2 doktora na dentist yata isa. Tapos ay kapatid pala, kaya pala kakamukha nung pinsan ni Adil na doktor din eh. Eh kapatid pala, doktor din yung pogi na yun. Yung magkakapatid na yun, akala ko kasi 5 lang silang magkakapatid na 4 na yung doktor, yung isa nag-aaral pa lang ng doktor. 6 pala silang magkakapatid, doktor na yung 5, yung isa nag-aaral pa. Ano yata, 2 yata yung doktor sa ngipin, ayan. Tapos ayun, pinsan pala, naku, sabi ko. Sa bagay, ano pa ba aanuhin ko eh, magkakamag-anak naman karamihan ng nagkikita-kita sa kasalan, di ba? Pero nung kasalan na inatendan ko nito, sa totoo lang, ang daming bagong mukha ako nakita kasi malayong kamag-anak na pala nila Adil tong pinuntahan naming kasalan. At saka alam nyo ba, talagang tuwang-tuwa talaga ako sa pamilya nila na yun, ng mga doktor, kasi sobrang babait pa rin nila kahit na mga professional na sila. Eh kasi ako, kung nasa Pilipinas ako at meron akong kamag-anak na doktor, hindi ko utos-utusan, ano?
Eh, kasi maiilang ako, 'di ba ganun sa atin pagka may kaya, talagang inaasikaso, ganyan, todo-todo. Dito kasi 'di ba harap-harap kami sa pagkain, sa kasalan, talagang kahit inuutusan sila na pwedeng paabot o inaabot nila, ganyan. Tapos lumalapit sila sa mga may edad na, sa kahit na mga bata-bata pa, talagang nakikipagkamustahan sila, ganyan, ganito. Eh sa atin kasi, minsan 'di ba pagka may kaya na sa buhay, ay dead man na, dead ma bells ka sa iba, 'di ba? O sila hindi, ang babait talaga, talagang sobrang babait ng pamilya na yun. At saka nga yung nanay nila talaga, mabait din talaga kay Adil. Kaya natutuwa talaga ako sa kanila kasi nung nag-aaral din si Adil, talagang tinutulungan din si Adil nung nanay nga nila na yun na pag walang pera si Adil, talagang, o sige, punta ka dito, bibigyan kita allowance, ganun. Mabait talaga yung pamilya nila na yun sa pamilya ng asawa ko. As in, sobrang bait. Tapos nga, natutuwa rin sila sa asawa ko kasi nga, kahit na mahirap daw yung pamilya, ay nagsumikap sa pag-aaral para makapag-aral at maihahon sa hirap yung pamilya niya. Kaya natutuwa rin sila talaga sa asawa ko. At ayan na pala, ay kinakabit ko na ang aking mahiwagang hikaw. Ang kulang na lang sa makeup ko pala ay fake eyelashes. Fake nga ba tawag dyan? Basta, fake nga siguro, peki. Peki na eyelashes. Ayan, yan na lang ang kulang sa akin para matapos na ang ating transformation. Final look. Final look, ano, bab? Ganito lang buhok ko. Okay. Hmm.